Hello Libra, salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Libra. Kung nyo lang po kung hindi nakarelate kayo, tatanungin ko. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Ang maaaring mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm syempre. Pero maaaring sa mga decks na iba-iba ang ating makukuhang mensahe, lalo na dun sa Oracle deck, which is bibigay ko sa dulo advice at babasahin ko ang guidebook para kayo din may sariling interpretation. Kasi you don't have to be a certified tarot reader para makagamit ng Oracle card. Okay. General core energy mo, Libra. Planning. Wanting to flaunt yourself. Wanting to put yourself out there. May pinaplano, merong binabalak, tapos na sa enerhiya ng takot na magsimula o takot na mag-execute. Papunta ka na doon sa pag-take ng action. I don't know kung meron kang ipo-pursue, pwedeng fashion design. Fashion design agad yung naisip no? Kasi this is Couture Tarot. Kung nasa YouTube kayo, ipopost ko ililink ko below yung link to this new deck, new 2026 deck. Pwedeng pursuing a new career path, pwedeng pursuing a new relationship, pero I strongly feel that this passion na rising within you has something to do with creative endeavor. So itatabi ko muna yung core energy dyan. Mawawala siya sa screen nyo mamaya kasi explore natin yung narrative surrounding that. Okay, gusto na mag-freelance yung iba sa inyo. Umay na sa mga nakakabwisit na katrabaho. umay na sa mga kagrupo na hindi naman nakakatulong sa iyo. Pwede din naman na merong nangungulit sa iyo about a certain project and ayaw mo siyang i-entertain kasi meron kang ibang plano for yourself. Pwedeng ganun. Kasi 3 of Wands is wielding that wand. Wielding that wand and starting something new. Before this is a 2 of Wands, parang nagpaplano pa lang. Natatakot pa, what are the consequences? Ano yung pwedeng, yung mga failure na kaakibat ng plano. Pero 3 of Wands andun na sa stage, which is this one, which is the core energy of Libra this month. Parang Gemini season pa naman din, you're putting yourself out there, exploring something new. So kung dati nagpaplano pa lang, iniisip mo kung anong gagawin, kung ano ba yung consequences nito, gagawin ko ba to, magkakabuti pa to para sa akin. In 3 of Wands, there's parang resolve, may willpower na nabubuhay na parang, ito ang gagawin ko. Pwede din na hindi ka pa sure kung yun yung ipupurso mo, pero gusto mo na siyang gawin ng paraan. Parang yung iba sa inyo siguro, it's either nabubore na, or ayaw niya na doon sa, hindi na siya masaya sa sitwasyon na kung nasaan siya, pero instead of wallowing o parang magtatampo, magmumukmok, you would explore. You will go out there and explore. See? Magician. Yung kasasabi ko lang kanina, wielding that wand. Wielding that power. Parang, I have everything that I need. I think I should do this now. Or at least I would explore this path forward. Kasi there's a recognition na there's something that parang may on a mission Parang there's something that you are aiming to do. And you know, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan ngayon. This June, it seems like parang bubuuin mo na yung plano at gagawa ka na ng action. It's not gonna be an easy battle. Pwedeng iba sa inyo burnt out pa kaya gusto na mag-solo or mag-freelance or tumahak ng path na tingin niyang makabubuti para sa kanya. Burnout pa doon tapos gagawa pa ng panibagong hakbang. Pero tingin mo yung hakbang na ito na susuungin mo ay isang bagay na magpapasaya sa'yo. At least masasatisfy yung curiosity mo. Parang
This is something I want to do, and urat na ako ng kahihintay. So, ito doon na natin. Huwag na tayo maghintay pa. Pwede din na yung iba sa inyo naghihintay na end of contract o kaya naghihintay ng mga mensahe from mga in-applyan. Getting in touch with your emotional side. Siguro iba sa inyo, example, nasa technical roles, pero gusto mo nang i-pursue yung creative side mo, or parang i-pursue yung mga bagay na hinuhold off mo. Parang gusto mo ngayon, halimbawa, example lang to, yung iba sa inyo, engineer. Tapos, part of you talaga and the creative side. May creative side ka. And so, bawa gusto nyo maging writer, poet, ganyan. Iba sa inyo mag-explore na sa path ng creative writing kasi hindi na siya masaya kung nasaan siya ngayon. Pwedeng sa technical role na pinupurso niya. Queen of Cups is an energy of, parang nurturing. Pwedeng you are starting to realize na it's time for you to nurture your creative side. It's time for you to do civic work. Pwedeng yung iba sa inyo mas interesado sa non-profit na organization, not non-profit na work, mas interesado sa social work, ganyan. So, pwedeng yung iba sa inyo getting in touch with your emotions ngayon and pursuing a path that is more emotional. Emotional, I mean positive emotional. It could be, pwede din na actually yung iba sa inyo is magsisettle na. I've been saying na kanina pa na this may be something to do with the path, a creative endeavor na gustong simulan ni Libra. Pero yung iba sa inyo, pwedeng kung ano yung gustong simulan na ito, pwedeng yung maglagay sa tahimik. Kumbaga mag-settle down na. Pwedeng getting into marriage. Iba sa inyo, pwedeng channeling the energy of motherhood. Parang gusto nang gawing career, mag-shift ng career to motherhood, yung ganon. Mag-focus na sa pagiging full-time mom. Yung iba ganon kasi hindi na siya masaya sa sobrang dami ng ginajuggle, parang gusto mo na mag-focus sa iisa lang. Yun nga lang si Libra, mukhang sa kasalukuyan ay hindi pa nakakapagpahinga, o pwede din naman na ito ay imbitasyon para magpahinga muna. Katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng yung iba sa inyo burnout pa dun sa current role niya, tapos dahil she feels confident, you feel confident na mag-pursue yung bagong path, lulubusin nyo na, todo na natin to. Pwede ko naman trabahuin to nang hindi na burnout para lang makalaya. Ang shadow side nun, pwede na you are trying to pursue something, you want to conquer burnout pero papalitan mo siya ng panibagong burnout. Pwedeng ganon. Yung iba sa inyo ganon. Kasi you feel so confident, you want to be out there. Gemini season is wanting, parang yung energy ng collective is wanting to be out there, wanting to do something, wanting to plan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng you are dealing with somebody, pwedeng partner to, pwedeng boss, pero mas malakas yung, I'm leaning towards, mas malakas yung pakiramdam ko na iba sa inyo, ito ang partner. This is the energy of a person who's very creative, very passionate, pero ang shadow side nila, reversed pa siya. So, more on the shadow side ito. Demanding, smooth talker, may mga magagawa silang pagkakamali pero hindi nila i-own o hindi nila aminin yung mga pagkakamali na yon, maninisi, mambe-blame, at ihahawi lahat ng humaharang sa kanilang paligid para lang magawa yung gusto nila. Pwedeng iba sa inyo, regardless kung partner to o boss ito, pwedeng iba sa inyo ay magpaplano na ng pag-alis o kaya napapagod na kayo sa presensya ng taong ito, hindi ko alam kung hiwala yung pinaplano nyo, pakikipaghiwalay, o pwede din naman na mag-solo career kasi pwedeng ito yung partner nyo, business partner na hindi naman nakakatulong sa inyo o kaya pasaway lang din. I mean, magaling siya, visionary siya, pero nagdudulot siya ng pagod. Pagod at stress kay Libra. So, hindi na siya healthy para sa'yo. May recognition na si Libra. Hindi ito healthy para sa kanya. So, parang siya gusto niya muna maglagay sa tahimik at mag-focus sa pag-nurture ng kanyang emotions. Pwedeng ganon.
Pwede ding ano to ibang tao to sa buhay nyo na instrumental para kayo ay makapagpahinga o para ma-recognize nyo ang unhappiness, lack of joy that you are feeling. Pwede kasing boredom din eh. So what is this magician? What is Libra planning? Ano tong pagpaplano na ito? Ano tong parang sisimulan? Uy! Uy! Kung yung gusto mong simulan na yan ay may pag-ungkat o kaya may pandaraya na involved, might as well not do it kasi it might bring you more problems. Kung ikaw ay under the influence ng taong ito, yung charming na smooth talker pero hahawiin niya lahat ng nasa daan niya kahit pa makasakit siya para lang magawa yung gusto niya, ingat ka na you're under the spell of this person and he is the one who is influencing you to do treacherous things. Pandaraya, pang-i-scam. Hindi ko alam kung meron kang bagong career na hindi makabubuti, hindi siya for the highest good of all. So ingat ka kung ikaw ay under the influence of someone na budol ka or you were tricked into something na labag naman sa kalooban mo. Baka kailangan mo muna magpahinga, di ba? Siguro yung iba sa inyo nauubos na yung pasensya. Kasi parang ang tagal ng grasya o kaya parang in limbo, ang tagal ng offer, o kaya ang tagal ng new project, o kaya may matagal dumating na or delay na hindi na natatempt na kayo na gumawa ng bagay na labag sa prinsipyo nyo. Halimbawa, meron kayong parang currently naghahanap ng trabaho si Libra, pero mataas yung rate na hinihingi mo. Parang sa hirap na maghanap ng trabaho ngayon, magsisettle na kayo sa isang rate na hindi nyo talaga rate. Pwedeng mas mababa than your usual rate para lang magkaroon ng trabaho. Yung ganun. So, maghunos dili ka. Libra. Alam mo yun, pwedeng you are in the process of finding that right balance between going for it versus yung wala ka namang ginagawa. Ayaw mo nang wala kang gawin, so you will take it upon yourself to do something. Whether it is changing career path, o kaya finding more sources of income, o kaya doing differently, na parang doing anything na hindi mo usually ginagawa. Pero ingat ka, kasi gitnang-gitna dito, Seven of Swords. Ingat ka na may pandarayang involved or may pagmamanipula na involved. For some reason, dahil lumabas ang King of Wands dito, I am getting na somebody in your life is tricking you or telling you some things na kailangan mong gawin for for more income. So ingat ka na there's somebody around you tricking you na meron kang return on investment agad-agad, na yung lakas ng loob mo para pumurso ng something, gumawa ng bago ay dahil lang sa sulsol ng iba. So ingat ka sa mga sulsol ng iba kasi baka dahil sa lack of patience mo, ayaw mong tatagan yung loob mo sa paghihintay. Dahil sa kakamadali, nauurat ka na, nabobore ka na, gagawin mo na lang yung kung ano yung available kahit palabag siya sa prinsipyo mo. So, ingat ka sa mga ganon kasi anything that is dishonest, done dishonestly might fall apart. So, ingat ka sa mga bagay na, alam mo yun, papagurin mo na nga yung sarili mo. Tapos gagawa ka ng isang bagay na labag sa kalooban mo dahil lang feeling mo, yun ang magdadala sa'yo towards abundance o kaya yun ang magdadala sa'yo towards the career path na
na mabilis ang pera o kaya career path na talagang curious na curious ka. Hanapin mo yung balance between exploring or building that one, doing something na yung ma-manifest, let's say chasing after your dreams. I-balance mo yun sa pasensya at sa waiting for the divine timing. I know mahirap yun i-gauge kasi parang kahit pa sabihin ko na sundin mo yung kutob mo, paano kung yung kutob mo nga sinasabi sa'yo na go for it na. Kasi ending your spread is Ace of Wands reverse. There may be missed opportunities around you. So, hindi ko alam kung this person in your life will influence you to do something na labag sa kalooban mo dahil sobrang nakita mo yung potential nun and passionate ka about it, nakakalimutan mo na meron palang mga bagay na pwede ka talagang i-pursue on your own without the guidance of somebody na hindi mo naman fully pinagkakatiwalaan. So, in your attempt o kaya parang sa kagustuhan mo na magkaroon ng financial stability ay susuungin mo na yung mga bagay na hindi ka naman talaga agree with. Ano yun? Example, halimbawa sa trabaho, gusto mo na nga mag-freelance, halimbawa mag-solo, pero nag-take in ka naman ng advisors na hindi naman yung kabutihan mo ang isinaasa alang-alang nila. Kita lang pera lang ang all they care about is money. So, ingat ka na gano'n. Kasi maaaring may mga sitwasyon na looks good on paper pero hindi pala makabubuti sa'yo. So, ingat ka sa mga gano'n, Libra. Hingi tayo ng advice kay Universe. Anong masasabi mo kay Libra? Anong kailangan niyang gawin? Uy, remember the goals. Babasahin ko yung description. Gusto ko ng isa pa para kay Libra. Restore innocence. Anong aspeto ng sarili mo, Libra, ang kinalimutan mo at tinalikuran mo na para lang sa, I don't know, pera? Remember the bones. Now is the time to go back to basics. When things aren't working out for you, they're still working out for you. The decay of a relationship, dream, or project is pointing you back to the bones. Bones contains DNA, memory. Bones are the basic structure of your body. Every idea you've ever had is part of the skeleton. Revisit that structure now. See what went wrong. Perform a review and take accountability for what led to this moment of entropy. Gather the bones of what has decayed and sing to them. Chant or dance or howl the flesh onto the bones of your dreams. Don't waste a single moment on regret or shame because they only slow the regeneration down. Revise your vision. Rebuild with confidence because this time you're not starting from scratch, you're starting from experience. Baka sinasabi niya sa'yo, kaya mo naman to do it on your own. So, huwag ka na mag-take in ng mga advisors na hindi naman, wala naman ang kapangalan mo sa isip nila. may tao talaga na na feeling ko around you na ewan ko, tatry nilang i-manipulate ka o kaya budulin ka o kaya i-try ka na to do more than you can. Andun na yung momentum you will do something to change career or you will do something to manifest something in your life. Perhaps yung dreams mo, matagal mo nang pinapangarap na gawin, dream project, ganyan, mag-freelance, o kaya yun nga, yung sinasabi ko kanina, pwedeng NGO work. Basta totally different from what you're currently doing. O pwede din naman na aligned sa currently mo ginagawa, pero hindi siya yung role mo ngayon. Parang kumbaga yun yung tinitibok ng puso mo na gawin. Pero meron sadyang may tao sa paligid mo na malakas na impluwensya sa'yo. Hindi ko alam kung magulang mo ito, kung tatay mo,
Tatay mo na sinasabi sa'yo, huwag mong i-take yan, huwag mong gawin yan kasi hindi ka kikita dyan. So, ingat ka na maraming i-impluwensya sa'yo to a point na mawawalan ka na ng pasensya, gagawin mo na lang for the sake of, tapos mamimiss mo yung mga opportunities na talagang para sa'yo. Restore innocence. Anong gagawin mo ngayon? You were born with original innocence, not original sin, and that innocence keeps pace with you like an invisible companion. It is hoping right now to be noticed, loved. Like with all the nature's creatures, original innocence is your birthright, and all you have to do is look at a newborn to understand this. We don't love the baby because of what it has accomplished. We don't shame the baby for making messes or being loud or inconveniencing us. The child is treasure, as is, nothing but beingness required. Let that innocence carry you home to yourself when thoughts of guilt or shame creep upon you. For some reason, meron sigurong ibang libra na very extreme to pero pwedeng walang makarelate. Pero feeling ko meron, kahit konti lang, hindi sila aamin. Feeling ko merong iba sa inyo na, I don't know, na OF chatter or parang nag-sex work or sugar baby. For some of you na nandun nga, it's not something na aligned na with how you envision yourself. So, pwedeng iba sa inyo aalis na doon. Basta, it doesn't have to be those jobs. Pero yung mga jobs na society looks down upon. I mean, hindi ko sinasabi na masama yung job na yun. Basta yung mga whatever you could think of na hindi siya ganun ka normalized o hindi siya ganun katanggap sa society. Pwede yung iba sa inyo, ibang libra na nakakakonek ko ngayon, nakakapanood nito, pwede it's what you would want to remove from your life na. So, pwedeng you are confused, naghihintay ka ng offer, o kaya naman nawawala ng pag-asa, pwedeng ganon. Pero lumalakas na yung loob mo unti-unti na mag-pursue ng path na talagang gusto mo. So, ngayon, pwedeng yung iba sa inyo nagkakaroon ng dilema na parang, dapat ba ako umalis? Baka maghirap ako, ganon-ganon. So, pinakamaganda tingin ko, ma-advise ko lang in connection to this oracle advice ay magpahinga ka and take some time to gather your thoughts, slow down, and lakasan mo yung loob mo na isipin. Bumalik ka dun sa roots mo. Isipin mo kung what you really want. How do you see yourself? Yung iba ang laging advice dyan, nung bata ka, ano yung pinaka-enjoy mong gawin? So, restore innocence. Yun yun. Na ano yung kina-enjoy mong gawin, ano yung gusto mong gawin, what brings you joy. So, paano mo gagawa ng paraan na maisip muli or mag-reflect on what brings you joy. Lalo na, mas madali kung isipin mo nung paano ka nung bata ka. Ano yung nagpapasayo sa'yo noon? Ano yung mga pangarap mo noon? So, if you reconnect to that, that might help you na to strengthen yung vision mo of yourself and finally walk away from situations na hindi na para sa'yo or feeling mo hindi ka na aligned doon. I hope I made sense. Sa mga tao na nakaka-relate doon, I know I made sense. Pero sa mga hindi nag-make sense yun, okay lang yan. Pwede nang pa next month. So, like, share, subscribe lang po. Iwan ko na yung Libra. Sana makita ko ulit next time. And salamat sa pagbisita. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.